Magandang araw mga ka-sideline. So ngayon para sa videong ito, kalimutan muna natin yung about sa mga J series natin. Dito muna tayo sa ating mga meat type. So paano ako pipili ng ng mga materialis ko para sa susunod na breeding sa meat production. So kayo na po bahala. Feel free na mag-comment kung merong mali sa sinasabi ko kasi hindi ako eksperto. At saka sana maging kaibigan tayong lahat. Yun lang po. Let's go. Mga ka-sideline, ito yung project natin sa school. Kasi nga, dati ako nag-aalaga ng heritage. So, ngayon, wala naman tayong area. So, naisipan ko na lang na i-donate sa school ang mga breeders ko. Pero, nag-select ako ng the best. Siyempre, para hindi sayang yung panahon sa school. Ito yung mga anak ng mga napili kong breeder. Yun yung nanay. Kabir po yan. Yung tatay ay Shamu, Belgian Shamu, pure na Belgian Shamu, na umaabot sa 4 na kilos. Ito yung mga anak niya. So sineparate ko yung sa tingin ko mga lalaki. Ito Brahma yan, hindi sali yan. So ito yung mga lalaki. Yan. So pipili lang ako dyan ng 2. Ibebenta ko na yung iba. Siguro mga 200 mabibenta yan. So yung mga babae nilang kapatid yon. So, ang purpose po nito, kaya nag-alaga kami nito ay meat. Gusto namin magkaroon ng income generating project sa school namin. Para sa school, hindi para sa amin. Kasi kumikita naman tayo dito sa bahay ng natin sa tawag nito, sa mga naked hill natin. So, may nakikita ako ngayong kakaiba sa lalaki natin. Tingnan nyo po. So ito po yung minsan na resulta ng inbreeding. Ito po. Ayan. Parang may yung paa, may deformity. Yan, hindi straight, hindi maayos. Hindi ko mapakita ng maayos. Saan ba yun? Ito. Yan. So, parang hindi yung paa niya, 'di ba? Hindi straight. Pero ang kinaganda sa kanya ay yung katawan malapad. Yan, malapad yung katawan. Ito yung isa, malapad rin. So resulta po yan ng inbreeding na natutunan ko kay Custodes Chicken Breeding Farm. So sabi niya, yan daw po ay resulta ng inbreeding depression. So ngayon, ang gagawin ko dyan, ibibreed ko pa rin yan doon. Pero, sa next breeding ko, hahanap na naman ako ng isang, mabigat na lalaki. Para i-partner doon sa mga babae. So, yun yung mga babae natin. Dito, magsaselect lang ako ng 2. So, ang napili ko ay itong gold at saka itong parang talisay. So, yung 2, malapad naman pero naliliitan ako sa katawan. Mas malapad tong isa. Mas kung hawakan po kasi mas mabigat tong 2. Ito maganda tingnan, akala mo malaki pero magaan. Pero yung paa okay naman. So yan. So ito yung mga materials na gagamitin natin sa school, sa ating manukan sa paaralan. So ito yung way ko para makatulong sa school. So yan. Siyempre, unli feeds ho yan. Yung puti, po yan, J47, J45 na breed. Nasali lang. So, yan yung mga lalaki. Ito yun naman yung mga girls natin, mga batang babae. So, sila yung magiging breeders natin. Kung iniisip ng iba na magkakaroon po ako ng inbreeding, para sa akin po, ayos lang po. Kasi, yung goal namin is mag-produce ng meat. So, hindi po for breeding. Ito lang yung magiging mga parent stock namin kung tawagin ng iba. Hindi po namin i-advise sa mga nakakabili, lalong-lalo na kapag nakakuha sila ng babae na i-breed. Pero okay din naman, pero wag silang mag-expect ng magagandang resulta or yung magaganda talagang katawan. Kasi nga kapag inbreeding ho, may mga talaga yan, bad na resulta. Pero meron ding mga magaganda. Gaya ng isa, yung sinasabi ko kanina. Yun, yung parang gold.
may deformity yung paa niya, pero yung katawan niya maganda, mabigat siya. So yun yung advantage niya. So dito naman po, pipili rin ako ng babae. Syempre yung mabigat, kasi ibebenta namin ito ng per kilo. So October pa ngayon, October 6, magagamit namin to after 5 months. So pipili ako ngayon. Syempre hahawakan ko. Kasi nga yung criteria namin ay for meat. So yung criteria ko ay for meat. Dapat mabigat. Pero meron pang kulang sa criteria ko na mahirap masabi sa ngayon. Kasi kailangan paglaanan ng oras. 'Di ba ngayon pipili ako ng ng mabigat na hen or batang babae. Hindi pa po yun perfect kapag nakapili ako ng mabigat. Kasi nga po, pagpalagay natin na mabigat yung napili ko. Pero ang tanong, kaya ba nilang umitlog ng marami? Hindi ba ako lugi sa feeds? Parang ganun. So, tatandaan ko lang muna sila. Maglalagay lang ako ng marking, tapos kapag hindi maganda yung resulta, syempre, hindi natin ipagpapatuloy ang pagkuha sa kanila. Mas pipiliin ko na lang na maghanap ng ibang hen. Kasi hindi na aksaya sa oras. Yung kabir pa rin. Meron namang ibang nagbebenta ng kabir. Kasi nga, isa lang yung kabir natin. Alam nyo bakit? Kasi meron akong isang kabir din, pero kinatay ko o pinakatay ko kasi nga nasa 1.7 lang siya, 1.8 ganun. Gusto ko kasi 2 kilos pero umiitlog ng tama. Hindi ganun karami mangitlog pero sapat na. Kaya sa pagpili ko ng breed dito para sa for meat, hindi final yung pagpili ko ngayon na nakaselect na ako ng materials para sa next year na breeding. Obserbahan pa po yan sa isang linggo. Ilang itlog ba? So dati nakikinig lang ako niyan kay Sir Jade, pero na-realize ko yan later on sa pag-aalaga ng manok. Mga 2 years na-realize ko tama yung mga sinasabi niya. Pandemic niya pang ulit-ulit sinasabi na mag-ingat sa pag-breed, i-sure yung criteria sa breeding. So yun, ngayon i-apply na natin. Mga after 2 years na naman, so 4 na taon na lahat. At least may natutunan tayo, di ba? Credits to Sir Jade. So ganito tayo, or ganito yung programa ko sa pagpili ng breeds ngayon. Maaring hindi pa ito perfecto, pero wala namang masama, di ba? Kapag itry nating i-apply yung naintindihan natin. And then i-correct lang naman yan pag may mali. Basta willing to learn lang tayo. So yun mga ka-sideline, pipili ako ng pinakamabigat ngayon. Tapos after 5 months obserbahan or 6 months sino yung pasado sa gusto nating number of eggs per week or per month. So yan, pero kulang po yung per month, dapat po whole year. So magiging trial and error na naman to. Pero gaya ng sabi ko, hahanap ako ng kabir din na pasado na sa akin, na ready to breed na, para kapag pumalpak itong breeding sa kanila next year, meron na tayong backup. Then maghahanap rin ako ng BC rin na 4 kilos kasi yun yung gusto natin. O yun yung criteria na gusto nating sundin. So ganyan po ang gagawin namin doon sa aming manukan sa paaralan. Hindi lang po kami basta magmamanukan lang kasi sayang po yung feeds. Credits to Sir Jade po yan kasi kahit hindi na tayo masyadong nagko-comment dati, pero nanonood tayo ng mga videos niya. Sobrang nakakatulong sa mga walang alam na gaya ko. So at least 'di ba meron na tayong guide. Hindi na tayo masyadong mahihirapan. Kailangan ko na kasing mag-select mga ka-sideline kasi lumalaki na sila. So ito. Isa pa pala na hindi ko nasabi. Kaya siya mo yung napili ko kasi nga gusto ko ring magkaroon ng hindi sakitin na mga manok. Kasi itong siyamong napili natin, 2 years na po ito dito sa atin.
hiniram natin at first. Tapos sobrang lakas kumasta. And then nabalik sa atin kasi nagipit yung may-ari. So nabili natin sa murang halaga. Yung napansin ko sa kanya, never talaga siyang nagkasipon. So isa na yun sa dapat nating isali sa ating mga criteria sa pagpili ng mga breeder, ng mga parent stock. So yun din pala yung isang rason ko kaya siya yung napili ko. Tsaka alam naman natin yung mga oriental breeds, 'di ba? Ito nga pala siya, mga ka-sideline. Medyo payat siya ngayon kasi alam nyo, lumipat kami ng bahay and then naiwan sila doon sa bahay, sa dating bahay namin. Walang tao doon na nagpapakain sa kanila. Pero nabubuhay pa rin sila kasi nga maraming damo. And then yung nagwawalis doon, sinasabihan ko na kahit tubig lang, okay na yan, huwag na niyang pakainin. Kasi sila mama, kapag kumakain sila sa umaga, tinatapunan naman nila ng mga tira-tirang kanin. Pero wala talagang regular na pagkain doon kasi nga minsan sila mama hindi nakakauwi. Pero yung area po kasi umabot sa 800 square meter. Tapos may mga nakapader, tapos may mga damo. So survive sila. Ito yung sinasabi kong Belgian Shamu na breeder natin para sa meat type. Ano siya? So yan. Magtatatlong taon na din po ito. Yan. Hindi ho yan sakitin. Dati napaka-macho nung uso pa ang mga show types. Ngayon medyo napabayaan na. Pero upwings po ito. Hindi ko pwedeng ibaba kasi may mga panabong tayo. Mamaya ipapakita ko po. Wait, kukuha muna ako ng lalagyan. Ito na po yung sinasabi kong breeder natin para sa meat type. So XL talaga itong Belgian Shamu natin, mga ka-sideline, kasi mataas ho yung pinaglagyan natin sa kanila. So kung magbe-breed tayo ng pure Shamu ngayon, like pure Shamu din yung babae, pasok talaga sa XL to ang anak nila. Kasi matangkad rin yung tatay. Tingnan nyo. Yan. Yan yung tatay. Matangkad ho yan. Yan. So yan yung gusto kong gawing breeder ng mga broadcock pala ng mga mapipili natin para sa meat type doon sa manukan sa paaralan. Yan naman yung kabir natin. So tingnan nyo. Taas ho yan. Tsaka medyo mababa yung lupa. Tingnan nyo po. Yan, medyo mababa yan. So ito yung napili natin. Oriental na cross sa kabir. So yan, ito yung sinasabi ko na Belgian Shamu natin. Medyo pumayat talaga. So yun, mga ka-sideline, pinasok ko na yung dalawang breeder natin, yung hen at saka yung broodcock natin na Belgian Shamu. So ito na lang yung papakainin natin. Kinukulong namin sila sa araw, pero sa hapon at saka sa umaga dito sila kumakain. Para syempre kailangan ng manok yung lupa, yung tinatawag na sandbat, para yung kuto mapatay. So may tubig. Hindi namin sila iaalis dyan hanggang hindi sila busog. Kapag yung manok busog na, titigil na po yan sa pagkain. Yan.